Tumayo po tayong lahat at sama-sama po natin basahin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay sa Kristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng dahil niling, buwaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na uli, makiat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Wala roon paparito upang human mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga taong binaral ng Diyos, sa kapatawaran ng kasalanan, sa muling pagkabuhay na katawan, at sa buhay na walang hanggan. Hymn number 92, bago po ang pangaral ng salita ng Diyos. Hymn 92. Ang iyong Espiritu
sinabi po sa awit na nawa po, ito'y isang kahilingan, awit na panalangin. Sabi po dito, ang iyong salitang iyain, sana po ay, sabi po dito, o pagpalain mo, Diyos, sa akin, ang iyong salitang iyain. Nawa po, pagpalain ng Panginoon, ang salitang iyahain sa atin ngayon, ang ating kapatid, ang mga ngalan sa ng Diyos, nanawa habang tayo'y nakikinig, nananalangin din tayo na maunawaan natin ang mensahe ng Panginoon sa araw nito. Maupo na po tayo at makinig po tayo sa mensahe ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Brother Joe. Sige. Hello po. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagbati po sa mga kapatiran na narito at sa mga bisita po natin, mga regular attender. Magandang umaga po. Ang ating pong, para po sa ating meditation, ang ating pong tatalakayin ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay isa sa mga attribute, isa sa mga katangian ng ating Panginoon, at yun ay yung attribute na ang katapatan ng Panginoon. Na mababasa po natin yun sa Deuteronomy chapter 7. Samahan niyo po akong basahin natin, Deuteronomy chapter 7, verse 1 hanggang verse 11. Ito po, ang context nito po is yung new generation, mga batang Israelita po ito na pupunta na sa lupaing pangako. Dito po sa verse 1, sabi rito, kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang angkinin ito, yung promised land po, at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, ang Hiteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Ferizeo, Heveo, at ang Hebuseo, na 7 bansang higit na malalaki at makapangyarihan sa iyo, Israel. Verse 2, at kapag sila'y ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at matalo mo sila, ganap mong lilipulin, huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpakitaan ng awa. Verse 3, huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat, ano pong dahilan? Verse 4, sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang maglingkod sa ibang mga Diyos, nang sa gayoy, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kaniyang pupuksain. Verse 5, kundi ganito ang iyong gagawin sa kanila. Yung instruction po, gigibain ninyo ang kanilang mga dambana, inyong pagputol-putulin ang kanilang mga haligi, inyong ibubuwal ang kanilang mga sagradong poste, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Verse 7, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bagay, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng paraon ng hari ng Ehipto. Verse 9, dahil sa katotohanan ito,
kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos na ay isang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Verse 10, at pinaghihigantihan ang mga napupuot sa Kanya upang puksain sila sapagkat siya'y hindi magpapaliban kundi Kanyang gagantihan sila na napupuot sa Kanya. Kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin at mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Patuloy Panginoon na patuloy na humihingi kami ng tulong at gabay sa inyo. Kinikilala namin na libang kumilos ka, liban na ipagkaloob mo ang iyong karunungan ay hindi namin mauunawaan ang iyong mga salita. Kaya naman ang Banal na Espiritu ang maging aming tagapagturo at ma-enlighten ang aming mga isipan, makita namin ang katotohanan at mai-apply namin sa aming mga buhay at tumungo sa kapurihan ng iyong pangalan. Gamitin ang mga salitang may papangaral po para sa espiritual na kabutihan ng mga tao po ninyo, ganun din sa kaligtasan, Panginoon, ng mga wala pa sa Panginoon. Patuloy na sinasama rin namin sa panalangin yung mga karamdaman ng kapatiran, ng aming mga kapatiran na narito. Patuloy si Tita Abby, patuloy na tumitingin kami sa iyo ng kagalingan sa kanya, na maging maayos, Panginoon, yung kanyang mga BP at sa kanyang darating na operation, Panginoon, gamitin ang mga karunungan ng mga doktor, kamay ng doktor, mga gagamot para sa kanyang kagalingan. Ganon din si Kanimpa sa kanyang operation, Panginoon. Sana makakita pa po si Kanimpa. Si Katemoy, Panginoon, salamat sa mga kapatiran na dumalaw para ipaabot ang tulong para kay Katemoy. Salamat po, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Ninang Giselle, sa kanyang maintenance din, Panginoon. Si Ninang Sabel, Panginoon, sa kanyang kagalingan din sa kanya. Sa inyo po kami patuloy na tumitingin ng kagalingan. At ganon din, Panginoon, si Karomi, si Ati Ani, si Ati Ladeng. Panginoon, sa inyo po kami tumitingin sa mga patuloy na umaasa, Panginoon, na wala namang imposible sa iyo ayon sa iyong kalooban. At ganon din, Panginoon, patuloy na sinasama namin sa panalangin yung nangyayari sa bansa namin, lalo na, Panginoon, sa gera sa Israel. Panginoon, sana matumigil na ito at nakikita namin na makapangyarihan ng mga bansang ito na naglalaban. Ngunit kinikilala namin na mas makapangyarihan ka, mas soberano ka sa lahat, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sinasama namin sa aming panalangin, Panginoon, na yung economy namin na maging maayos na, Panginoon, ayon sa yung pagtaas ng mga presyo, ng mga bilihin, Panginoon. Tunay nga na apektado kami, na nahihirapan kami sa aming pang-araw-araw. Ngunit sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon. Kalooban mo ang mangyari, Panginoon. Na sana tumigil na nga po ang gera doon at ingatan ang mga loved ones po namin na naroon, mga mananampalataya na naroon, Panginoon. Ingatan sila at hindi mapahamak. Ganoon din kami rito, Panginoon, makita sa amin ang bagbag na puso, mapagsising diwa, at may banal na pagkatakot sa iyong salita. Sinasama rin namin sa panalangin, Panginoon, yung mga kasabayan na nasasamba sa araw na ito para yung pangakong presensya na ipagkakaloob mo sa mga pagtitipon katulad nito, kung saan ipinapangaral ang salita ng Panginoon, kung saan narito na nakakarinig kami ng salita ng Panginoon, pagbabasa, pagkakaloob, saan may fellowship, Panginoon, ang ipinangakong presensya mo ay maranasan ng iyong mga tao. At Panginoon, gamitin ang mga salitang ito bilang kaaliwan sa aming pong spiritual, po sa aming spiritual na kabutihan. Lahat ng ito ay aming pong ipinapanalangin at patuloy, Panginoon, na umaasa sa iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Itong aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang aklat po ng Deuteronomy, alam po natin na
Ang aklat po ng Deuteronomy, alam po natin ay ito po ay kasaysayan ng mga batang Israel. Kung familiar po kayo, ito po yung new generation na Israel from 20 years old pababa. Ito na po yun na sila ay papasok sa lupang pangako o yung tinatawag na the land of flowing with milk and honey. Nang ibig sabihin lamang po nun is masaganang lupain at yun ay sa Kanaan. At habang naghahanda pong pumasok ang mga Israelita, yung mga batang ito, ipinaalala ni Moses dito po sa Deuteronomy, pinaalala ni Moses sa mga batang generation na ito na kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kasi kung titignan natin, maaaring makalimutan ng mga batang ito kung sino ba yung Diyos. Kaya dito may kita natin paulit-ulit na pinaalala ni Moses iyon at yung tungkulin nila, yung tugon nila dahil pinaalala ni Moses kung sino ang Diyos, ano yung ginawa ng Diyos sa kanila, and then ano yung tugon naman natin? Sabi ron, anong tungkulin nila? At ang tungkulin nila is sundin ang Panginoon. Yun yung mababasa natin sa Deuteronomy bago po mag-chapter 7. At pagdating po dito sa chapter 7, nakita po natin dito yung command ng Panginoon sa Israel. Yung command po na sa verse 2, sabi roon, pagpasok nyo sa lupain na lupain na yon ay pinangako, sabi roon, dapat nilang lipulin, i-wipe out yung mga tao na nandoon, yung mga naninirahan, yung mga inhabitants na naroon, di ba? Sa verse 1, 7 malalakas na bansa. Sabi ron, lipulin niyo yun yung command ng Panginoon sa lugar na yon. At isang magandang encourage po sa kanila doon, sabi kasi ni Moises, na ang Panginoon ang siyang tatalo mismo sa mga kaalaban na ito. Ang tungkulin nyo lamang, kumbaga, labanan nyo lang yung mga taong ito. At ang Panginoon mismo ang tatalo sa kanila. Dahil sa verse 3, yung instruction sa kanila ng Panginoon, di ba, basa natin doon, huwag silang makikipagtipan sa kanila, sa mga inhabitants, yung mga naninirahan doon. Ibig sabihin, huwag kayong makikipagkaibigan sa kanila, huwag silang makikipag-asawa sa kanila. Then verse 5, sabi roon, yung instruction, gibain nila yung mga Diyos-Diyosan ng mga inhabitants na ito, and then yung mga sacred pillars, yung mga sagradong poste, sirain yun, at yung mga dambana, yung mga altar na yun, sabi ron, at pagputol-putulin ang kanilang mga idols. Kumbaga, sabi ron ng Panginoon, huwag nyo silang pagpapakitaan ng awa, sabi ng command ng Panginoon sa mga Israelites na ito. At ano ba ang dahilan? Bakit nga ba gusto ng Panginoon na i-wipe out yung mga inhabitants na naroon? Bakit ba gusto niyang lipulin ang mga taong na naroon? Sabi ron, ibinigay ng Panginoon yung mga dahilan sa verse 4. Sabi kasi sa verse 4 na itong mga pagans daw na naninirahan sa lugar na doon, na naroon po, ay maari daw pong maglayo ng puso ng mga tao, ng mga Israelites na ito, ilayo yung puso nila ng mga tao at mag-commit po sila ng idolatry. Yun po yung dahilan. At ang resulta nun, kapag nag-commit sila ng idolatry, ang resulta nun, sabi ron, ang puot ng Panginoon ay mapupunta sa kanila. So, mayroong pong babala sa bayang Israel, yun yung babala po yun, nasundin ang utos na ito, kasi pwede silang mahulog sa pagsamba, sa Diyos-Diyosan o idolatry. At tanggapin nila ang puot ng Diyos. Pero hindi lang yun, bakit ba dapat lumayo ang bayang Israel sa idolatry? Bakit ba dapat panatilihin ng Israel na hindi dapat sila sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi sa verse 4, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon. Sabi ron, you are God's holy people. Na itong bayang Israel, sila'y hinirang ng Panginoon out of the peoples of the nation. Ibig sabihin, sa dami ng nation, pinili ang Israel para maging kanyang sarili. At dahil doon, hindi dapat sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil inihiwalay sila ng Diyos para sa kanyang sarili. At dito ipinaalala ni Moses yung sovereign grace ng Panginoon. Di ba sa verse 7, pinaalala niya na wag ninyong isipin na kaya kayo inibig ng Panginoon dahil marami kayo, hindi yun yung dahilan. Sabi ni Moses, konti nga kayo eh. Konti nga lang kayo eh. So, hindi yun po yung dahilan. Pero bakit kayo pinili ng Panginoon? Sabi sa verse 8, kung bakit sila pinili,
kasi minahal ko kayo. Sabi ron, yun ang dahilan. Inibig kayo ng Panginoon. At kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Ibig sabihin, sa mga tipan pa niya kay Abraham, tinutupad ito ng Panginoon. At sabi rito, kanyang pinangako. At dahil dito, nakita natin, dahil una daw po sa pag-ibig ng Panginoon at katapatan ng Panginoon, kaya niya tinubos ang bayang Israel mula sa pagkaalipin. Sabi, dahil sa katotohanan pong yun, yung because of the sovereign love, His sovereign love and faithfulness, iniligtas niya ang bayang yon. Sabi ni Moses sa verse 9, sabi sa verse 9, dapat alam nyo na, dahil ganitong ginawa ng Panginoon, sa verse 9 sabi, dahil dito, dapat alam nyo na, binigyang diin ni Moses na ang Panginoon siya ay tunay at buhay na Diyos. Sabi ron, ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Ibig sabihin po, the covenant-keeping God. At sa verse 11, sabi niya, ang tungkulin nyo, ang tugon ninyo ay sundin ang kanyang mga utos. So, yun po yung pinaka parang narration po ng kwento sa Deuteronomy chapter 7. Ang title po ng ating mensahe, yung attribute ng Diyos, ang matapat ang Panginoon, the faithful God. At kung meron tayong mensahe na gusto nating baunin para po sa ating pong sermon, sabi ron, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao ay naghihingi, nagde-demand po ng katapatan ng kanyang mga tao sa kanya. Sabihin po, dahil ang Diyos ay matapat, dapat din naman ang tugon ng kanyang mga tao ay katapatan din sa kanya. So yun po. Dalawang bagay po ang titignan natin. Una, yung katotohanan ng pagiging matapat. Ano ba yung pag sinabing matapat? Ang matapat na ang Panginoon. Then, pangalawa, titignan natin yung tugon natin sa katapatan ng Panginoon. At yung panghuli po is yung ano po ngayon, yung mahalagang pagsasabuhay sa atin. So una po, tingnan natin. So una po, tingnan po natin is yung katotohanan ng katapatan ng Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin pag ang Diyos ay matapat? 'Di ba? Dahil sinabi ni Moses na dahil sa pag-ibig at katapatan ng Diyos kaya pinalaya ang bansang Israel mula sa pagkalipin, binigyan din ni Moses sa verse 9 na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos. Sabihin, yung Diyos na pinaglilingkuran nyo ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos. Now, ang katapatan po ng Panginoon ay malinaw po na inihayag sa kasulatan. Mabasa po natin ito, halimbawa po, Deuteronomy chapter 32, verse 4, sabi ron, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Then sabi sa 1 Corinthians 1:9, sabi ron, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo. At isa pang talata po, 1 Corinthians 10:13, sabi ron, subalit tapat ang Diyos. So ibig sabihin po, ang katapatan ay isang maluwalhating kalikasan ng Diyos. Kalikasan ito ng Diyos. He is faithful. Diba? At kung meron man tayong masasabi patungkol sa Panginoon, yan po siya ay Diyos na matapat. At hindi naman po ito lingid sa atin na mga tao ng Panginoon, di ba? Na kung tatanungin tayo anong naiisip natin na katangian ng Panginoon, unang masasabi agad natin, ang Diyos ay matapat. Pero ano po bang ibig sabihin kapag sinabing, ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabing ang Diyos ay matapat? Dalawa po, una po, yung una po, pag sinabing ang Diyos ay matapat, ito po ay tumutukoy sa kanyang pagiging totoo sa kanyang salita. He is true to His word. Pag sinabing ang Diyos ay matapat, totoo siya sa kanyang salita. Pangalawa, tumutukoy sa kanyang pagiging maaasahan sa pagtupad ng kanyang ipinangako. Ibig sabihin po, God is reliable na gawin niya yung kanyang ipinangako. Kaya pag sinabing what is faithfulness, ibig sabihin, tumutukoy yun sa pagiging totoo ng Diyos sa kanyang salita at pagiging maaasahan niya na kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. Na ang Panginoon siya ay totoo sa kanyang salita
na kapag nagsalita ang Diyos, lagi siyang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga sa Titus po, 1 verse 2, sabi ron, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. And then sa Hebrews 6:18 po, sabi ron, hindi maaring magsinungaling ang Diyos. It is impossible for God to lie. At dahil dito, sa tuwing nagsasalita ang Diyos, lagi siyang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga, ang salita niya, di ba, dinidescribe yun, inilirawan yun bilang katotohanan. The Word of God is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At sa 2 Samuel po, 7:28, sabi ron, O Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan. Sabi sa John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So pag sinabi pong faithfulness, ito po ay tumutukoy sa pagiging totoo ng Diyos sa kanyang salita. He is true to His word. He is true to His word. At dahil dito, kung ano man ang sabihin ng Diyos, ito ay totoo. At dahil ito ay totoo, dahil ang salita ng Diyos ay totoo, makakaasa po tayo na yung kanyang mga pangako ay sigurado. At yan po yung pangalawang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Una po, hindi lamang siya totoo sa kanyang salita, kundi siya rin ay maaasahan sa pagtupad ng kanyang mga pangako. God is reliable when it comes to keeping His promises. Ang katapatan ng Diyos ay nangangahulugang laging gagawin ng Diyos ang kanyang sinasabi at laging tutuparin ang kanyang pangako. Na makakadepende po tayo, makakaasa po tayo na ang Panginoon, He will never be unfaithful. Hindi siya magiging unfaithful sa kanyang pangako. Di ba? Kagaya po ng mga nababalitaan natin ngayon, di ba? Na parang naririnig natin yung mga samot-saring pangako na sabi yung mga gobyerno natin, yung mga namumuno sa atin na parang nangangako sila na magiging maayos yung economy natin. No? Pero makikita natin parang hindi nangyayari. Bagamat di naman natin nilalahat. Pero nakikita natin na nakakalungkot kasi madaming mga pangako at alam natin hindi ito natutupad. Pero bakit po nangyari yun? Dahil sa realidad ng tao. Dahil tao lang po tayo. Pero sa Panginoon, hindi siya ganun. Sa tuwing magbibitiw siya ng kanyang salita, makakaasa tayo na yun ay kanyang gagawin. Sabi po sa Bilang chapter 23 verse 19, sabi ron, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ito po yung mga rhetorical na tanong pagdating sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Tinatanong dito is, meron bang sinabi ang Panginoon na hindi niya ginawa? Meron ba siyang binanggit na hindi niya tinutupad? At ang sagot po rito ay wala. Wala po. Ang Panginoon, sa kanyang katapatan, wala siyang sinabi na hindi niya gagawin. Lagi niyang tutuparin ang kanyang salita. Lagi niyang tutuparin ang kanyang salita. So, ang Panginoon po, He will never fails pagdating sa kanyang salita. Hindi po siya nagkakamali pagdating sa kanyang salita. He will keep His word. Ibig sabihin, maaari tayong umasa sa Diyos na laging tumutupad ng kanyang pangako. Dumutupad ng kanyang pangako at ang resulta po nun, dahil sa katotohanan ito, ang Diyos tapat siya sa kanyang salita at ang Diyos ay reliable siya na kaya niyang gawin ang kanyang pangako. Ano pong resulta nito sa atin? Ang resulta po nito, ang implication po nito sa atin, ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Ang implication po ng faithfulness, dahil totoo siya sa salita niya, kaya niyang gawin ang pangako niya, ang implication sa atin nun, karapat-dapat ang Diyos na ating pagtiwalaan. At yan po implication ng faithfulness. Ang faithfulness ay nangangahulugang tunay at lubos tayong makapagtitiwala sa kanyang salita. At sa katunayan, di ba, yung essence, kung narinig niyo na po, yung essence ng pananampalataya, ano po bang ibig sabihin pag sinabing faith?
Pag sinabi pong faith, di ba? Pag sinabi pong faith, maniwala sa salita ng Diyos at kumapit sa kanyang pangako. Yun pong ibig sabihin ng faith. Pagtiwalaan mo, kapitan mo yung salita ng Diyos, yung kanyang pangako. At sa Hebrews 10:23, sabi ron, pagpanghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, without wavering, sabi ron, sapagkat siya na nangako ay tapat. Bakit daw ini-encourage dito ng author? Bakit ini-encourage yung mga persecuted Christian nung time na ito, na wag silang mag-alinlangan o sa pag-asa? Sabi ron, ang sabi ng author, yung nangako daw kasi nun ay tapat. Nangako daw nun ay siya na nangako ay tapat. Pwede mong pagkatiwalaan. Ibig sabihin po, He is worthy of your trust. He is worthy of your faith. Yan po ang implikasyon ng katapatan ng Panginoon. Na maaari mo siyang pagkatiwalaan, maaari mong ilagay ang iyong buong pagtitiwala sa kung anong sinabi ng Diyos, ito'y kanyang gagawin. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay comfort sa atin. Ito po ay kaaliwan sa atin, para sa atin yung katotohanan na ito na meron tayong matapat na Diyos. Ang Diyos ay matapat, nang ibig sabihin, tapat siya sa kanyang mga sinasabi, maasahan natin na tutuparin niya ang kanyang mga pangako at nararapat, implication doon, nararapat lang na pagtiwalaan natin ang kanyang salita. So yun po, pag sinabi pong faithfulness, ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, totoo siya sa kanyang salita. Pangalawa po, may kakayahan siya, maaasahan siya na kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. Pag sinabi pong God is faithful. Now, ang next na question natin, ngayon, ano bang pundasyon? Saan ba nakakapit yung faithfulness ng Diyos? Kung bakit ba matapat ang Panginoon? Diba? Yung unang pundasyon na makikita natin is yung holy nature ng Diyos. Yung banal, yung matuwid na nature ng Diyos. Doon po nakabase. Doon po nakaangkla, nakakapit yung faithfulness ng Diyos. Hindi po yan katulad sa atin po ng mga tao, no? Saan po nakabase ang ating faithfulness? Sa ating sariling nature. At ano po ba ang nature natin? We are sinful. Tayo po ay mga makasalanan. So kahit tayo po ay gumagawa ng katapatan, may bahid pa rin po ng kasalanan dahil sa ating nature. Pero sa Diyos, hindi po ganun. Sa Diyos po, saan nakabase, saan nakapundasyon yung kanyang katapatan? Yung sa kanyang holiness, yung nature ng Diyos. Na ang katapatan ng Panginoon ay nauugnay pagdating sa kanyang katwiran bilang isang Diyos. Di ba? Alam natin na ang Diyos, pinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang salita na siya isang matuwid na Diyos. Pinakilala niya, ako'y matuwid na Diyos. At yung katwiran na yun is closely related sa kanyang katapatan. May kita po natin yan sa Deuteronomy chapter 32, verse 4. Sabi ron, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal. So dito natin matatagpuan ang paglalarawan po na ang Diyos ay matuwid at lahat ng kanyang pamamaraan ay makatarungo. Na ang ibig sabihin po nun, walang unrighteousness sa Panginoon. Walang masama sa Panginoon. Na sa kanyang pagkatao, siya ay matuwid sa lahat ng kanyang mga gawi. Dahil matuwid siya sa lahat ng kanyang mga gawi, kasama doon yung katwiran niya pagdating sa kanyang pagsasalita. Na ang Panginoon matuwid siya sa kanyang mga sinasabi. Di ba sabi rin sa Hebrews 6:18, it is impossible for Him to lie. Bakit po? Dahil sa kanyang nature. Yan po, di ba? Makita natin salungat yan sa kanyang tunay na katangian na ang magsabi ng kamalian, magsabi ng kasinungalingan, taliwas yun sa nature ng Diyos. Naalala ko yung tanong sa Bible study, di ba? Si Malin yata yung nagtanong nun. Di ba, parang ang tanong kasi niya is parang pinapahintulot ba ng Diyos yung mga nangyayaring kasamaan? Di ba? Parang kapahintulutan ba ito ng Diyos yung mga nangyayaring unrighteousness sa atin? Kasi parang hinahayaan ba na
na ang mga tao, hinahayaan ba ng Diyos na maging makasalanan talaga sila? Diba? Ano pong sagot natin doon? Ang sagot po natin doon, wag nating pag-isipan ang Diyos ng masama. Wag nating paratangan ang Diyos na hindi niya attribute. Mga kapatid, hindi ang Panginoon, hindi po siya author ng kasalanan. At kung paano natin i-justify yon, bakit nangyayari yon? Sana makita natin doon, instead na parang negative side sa Panginoon, ang makita natin is soberano ang Panginoon. Na kahit sa kasalanan ng tao, at sino po ba ang mananagot, responsible sa kasamaan na yon? Tayo po. Bakit po? Kasi we are totally depraved. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ang accountable sa kasalanan, hindi ang Diyos. Pero may kita natin na soberano ang Diyos, bagamat may mangyayaring katiwalian, kaya niyang i-overrule. Ganun kasoberano po ang Diyos. So, ang point natin, wag nating ang magsabi ng kamalian, ang magsabi ng kasinungalingan sa Diyos, taliwas yun sa kanyang nature, yung righteous God. Taliwas yun sa nature ng Diyos. At dito makikita natin yung katapatan ng Diyos, di ba? Nasasabi natin, it is founded upon His very nature. Saan po nakakapit yung faithfulness ng Diyos? Sa kanya pong kalikasan. Kaya masasabi natin, di ba, ang Diyos, He is a holy, a righteous God, at walang unrighteousness sa Kanya. So, yun po yung saan nakakabit yung faithfulness ng Diyos sa Kanya pong kalikasan. He is yung Kanyang righteous nature. Hindi po yan katulad, hindi sa atin po, no, na mga sinful nature. Pero hindi lang po yun, masabi rin po natin, yung pangalawang pundasyon, saan nakakapit yung faithfulness ng Diyos, pangalawa is yung sa kanyang kapangyarihan. He's all-sufficient. Ang Diyos po ay makapangyarihan, mga kapatid. His all-sufficient power, anuman ang kanyang ipinangako, may kapangyarihan siyang tuparin. Hindi siya kagaya po natin na kung minsan, di ba, magbibitiw tayo ng mga pangako, and for some reason, hindi po natin nagagawa. Hindi po natin natutupad. Sa Panginoon, hindi po nangyayari yun. Wala pong ganun sa Panginoon. Na may ipinangako siya na hindi niya magagawa. At ang dahilan, ano pong dahilan? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tutuparin niya ang anuman ang kanyang sinabi. Sabihin, hindi kailanman magbibigay ang Diyos ng napangako na hindi niya kayang tuparin. Kaya nga, di ba, ang Panginoon, ang tawag sa Kanya, He is Elohim. Ano pong ibig sabihin nun? The Supreme and the Almighty One. Yun po yung attribute ng Diyos. Yan ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili. Isa siyang makapangyarihang Diyos na may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Yun ang katotohanan. At walang anuman sa mundong ito ang makapipigil sa Kanya sa pagtupad ng Kanyang pangako dahil siya ay makapangyarihan. Kaya nga kung, di ba, yun ang nangyayari po sa labanan, nakikita natin parang makapangyarihan yung mga bansang naglalaban, pero dapat kilalanin natin na mas makapangyarihan ang Diyos sa kanila. Dahil siya'y Diyos na makapangyarihan. At example po sa Biblia, ng pagdating sa makapangyarihan ng Diyos is sa Genesis chapter 18 po. Sabi roon kung saan ipinangako ng Panginoon kay Sarah, di ba? Sabi roon na magkakaroon sila ng anak ng kanyang asawa na si Abraham, at anong ginawa po ni Sarah? Di ba? Parang medyo natawa po si Sarah sa pangako. Bakit po? Dahil kumbaga parang matanda na siya, tapos sa gitna, parang imposible na kasi matanda na siya, tapos imposible na sa sitwasyon nila na magkaanak pa sila. Pero ano pong sagot ng Diyos sa kanya? Genesis 18 verse 14, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Yun po yung sagot ng Diyos. Ang tanong ng Panginoon kay Sarah, yan po ang naging tanong kay Sarah. Pero ano po ang sagot? Meron bang napakahirap sa Panginoon? Ang sagot po ay wala. Wala po. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. At yung ipinangako ng Panginoon sa kanila na magkakaroon sila ng anak, ito po ay tinugunan ng Diyos sa kanyang inappoint na
panahon. Bakit nga kayang tuparin ang pangako na yun? Bakit kayang tuparin ng Diyos ang pangako ng Diyos? Kasi siya ay makapangyarihan. Kasi siya ay, bakit nga kayang bigyan bakit kaya niyang bigyan ng anak si Sarah kahit mukhang imposible? Dahil siya ay makapangyarihan po. Dahil siya, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa mundong ito upang tuparin ang anumang kanyang ipinangako. So yun po yung pundasyon ng katapatan ng Panginoon. Yung kanyang matuwid na nature at yung kanyang kapangyarihan. Review lang po natin. Una, anong pong ibig sabihin ng faithfulness of God? Ang Diyos ay matapat. Ibig sabihin po nun, tapat siya, totoo siya sa kanyang salita. At pangalawa po, maaasahan siya na kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Yun po yung ibig sabihin ng faithfulness of God. And then, ano yung basihan? Bakit totoo ang Diyos sa kanyang salita? Bakit kaya niyang gawin ang kanyang pangako? Ang foundation po is, una, dahil sa kanyang nature. Yung holy nature. Siya ay na walang masama sa Panginoon. It is impossible for Him to lie. Na kumbaga, walang kamalian, walang kasinungalingan sa Panginoon. And then, pangalawa, bakit kayang gawin ng Panginoon yun? Na tapat siya dahil siya ay makapangyarihan. So ngayon, ang next na tanong po natin, saan ba nakikita itong katapatan ng Panginoon? Saan nakikita? Saan nagmamanifest yung katapatan ng Panginoon na ito? Ang katapatan po ng Panginoon, una po, natutupad sa kanyang tipan. Yung pag-fulfill, pag-fulfill ng kanyang tipan at sa kanyang kagandahan kagandahang loob ng mga nagmamahal sa kanya. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan, the covenant-keeping God, at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos, hanggang sa 1,000 salin lahi. So, dito nakita natin yung faithfulness ng Panginoon. Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan sa pagtupad ng Kanyang pangako sa Kanyang tipan, na siya ay tapat sa Kanyang tipan, the covenant-keeping God. At ang nagpaparangal, yung mga nagmamahal sa Kanya, ay tiyak na mararanasan ang pagpapala ng Diyos. At ang katotohanan ito, pagdating sa katapatan ng Diyos, sa pag-fulfill niya ng kanyang tipan, at pagpapakita ng loving kindness sa mga tao ng Panginoon, ay maraming beses po natin itong mababasa sa kasulatan. Halimbawa po, yung covenant ng Panginoon kay Noah. Kung familiar po tayo, Genesis chapter 8, verse 21 to 22, sabi ron, yung pagkatapos, di ba yung pagkatapos hatulan ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan nito ng isang malawakang baha, di ba, nilipol. At tapos sabi ron, naghandog si Noah ng offering, sabi sa Genesis 8:21 to 22, at sinamyo ng Panginoon. Kumbaga, naging soothing aroma ang masarap na amoy. At sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin lilipulin ang lahat ng nabubuhay gaya ng aking ginawa. Verse 22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik, pag-aani, tag-init, taglamig, at ang araw at ang gabi ay hindi hihinto. Ito po yung tinatawag po nating na Noahic Covenant. Na kung saan ipinangako ng Panginoon pagkatapos nung malawakang baha, yung flood, na hindi niya na muling lilipulin ang mundo kung paano niya ito nilipol sa pamagitan ng baha. Sabi sa verse 20, habang nagpapatuloy daw po ang mundo, mararanasan daw natin yung iba't ibang panahon. Yung mararanasan natin yung tag-init, katulad ngayon, tag-init, nararanasan natin yung taglamig, tag-araw, at yung gabi. Mararanasan daw natin ito. Kaya nga mga kapatid, kapag pala tag-ulan na o rainy season pala, na mararanasan at pagka rainy season po pala, kaya po pala pag sinabing, pag ito,
Kapag sinabi po palang rainy season po pala, anong po palang dapat nating maalala? Halimbawa, tag-ulan na ngayon. Ano po ba dapat nating maalala? Dapat daw nating maalala ang katapatan ng Diyos sa tipan ng Diyos kay Noah. Na sa tipan ng Diyos kay Noah. At sa tuwing gigising tayo ng umaga, nakikita natin yung pagsikat ng araw, dapat naaalala natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang tipan kay Noah. So nagpapakita ito na tunay nga na matapat ang Diyos sa pag-fulfill ng kanyang covenant at ito po ay naging daan para sa pagliligtas ng kanyang mga tao. At tunay nga na ang Panginoon ay dakila, di ba? Dakila siya sa kanyang katapatan. Nasabi po sa Lamentation, Panaghoy 3:22-23, na tapat ang pag-ibig ng Panginoon at sa tuwing tapat ang pag-ibig ng Panginoon at laging sariwa tuwing umaga. Ganun po yung katapatan, yung kadakilaan ng Panginoon. Na sana mga kapatid po is na-appreciate po natin. Na-appreciate po natin na every time na may pagbabago ng klima natin, na every time na gumigising tayo tuwing umaga at maggagabi na, sana na naalala natin, katapatan ng Diyos yun eh. Katapatan ng Diyos yun sa kanyang tipan kay Noah. Katapatan ng Diyos yun sa kanyang tipan. Pero makikita din natin yung katapatan ng Panginoon sa pagpulpil niya ng pangako sa bayang Israel. Diba? Nangako ang Panginoon sa bayang Israel na bilang mga covenant people. Diba? Sabi ron, nangako siya na magiging, yung bayang Israel, magiging marami sila, ipagkakaloob sa kanila yung promised land, at naging tapat po ang Diyos sa pangakong iyon. Tinupad po ng Diyos ang pangakong iyon sa bayang Israel na hindi pwedeng sabihin ng mga Israelita na hindi naman namin natanggap yung pangako ng Panginoon. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-question ng Israel. Kasi sabi sa Joshua 21 verse 42, sabi ron, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayanan ng bayang Israel ayon sa lahat ng ipinangako. Sambayanan ng Israel na hindi natupad. Lahat po ay natupad. At sabi sa unang hari, 8:56, 1 King 8:56, purihin ang Panginoon na nagbibigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, lahat daw po ng kanyang ipinangako, walang nagkulang ni isang salita sa lahat ng kanyang mabuting ipinangako. So, ibig sabihin, isang napakagandang patotoo pagdating sa katapatan ng Panginoon, na ang lahat ng ibinigay na pangako niya sa bayang Israel, tinugon niya po. Isang magandang pagpapakita ng katapatan ng Panginoon sa kanyang tipan, sa kanyang bayang Israel. Pero alam po natin yung katapatan na yon, yung mga pangako na yon sa Old Testament, para saan ba yon? Ultimately, tumutukoy po yon sa Panginoong Jesucristo. Diba? Alam natin yung mga pangako, bakit nangyari yon, bakit tinupad sa Old Testament. Lahat po yon ay ultimately pointed to the Lord Jesus Christ, na tumuturo sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung tatanungin natin, paano ipinakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, makikita natin na ito'y lubos na na-fulfill sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Na sabi sa pahayag po, Revelations 3:14, ang mga bagay na ito ay sinabi ng Amen, ibig sabihin ng Panginoong Yesus, ng ibig sabihin po ng Amen, ng saksi at tapat, at sa pagpapakilala ng Panginoong Yesus bilang Amen, ng ibig sabihin saksing tapat at totoo. Binibigyan din nito ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Na hindi lamang siya nagpapakilala bilang isang tao, ngunit nagpapakilala rin po ang Panginoon bilang isang tunay na Diyos. So, Jesus Christ is the manifestation of the faithfulness of God. So, kung bakit tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa Old Testament, tumuturo yun sa Panginoong Hesukristo. Kapag tinanong sino ba yung ipinangako ng Panginoon sa Genesis 3:15, di ba? Yung binhi na dudurog sa ulo ng ahas, walang iba kundi ang Panginoong
Hesukristo. Sino yung ipinangako kay Abraham na sa kanyang binhi darating yung tinatawag na child of promise? Di ba? Na may mababasa natin Galatia 3:16, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So ultimately po, ang tinutukoy lang po natin, Jesus Christ is the manifestation of the faithfulness of God. Bakit tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Dahil ipinapakita niya, ito'y tumuturo sa Panginoong Hesukristo. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 1:19-20, sapagkat ang anak ng Diyos, sabi rito, sapagkat ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinapangaral namin sa inyo sa pamamagitan ni Pablo, ni Silvano at ni Timoteo, ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo. Verse 20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya, sa Panginoong Hesukristo, ay oo, kaya't sa pamamagitan niya, aming sinasambit ang Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. So the promises of God is confirmed and fulfilled in Jesus Christ. In Jesus Christ. Pero hindi lamang po 'yon hindi lamang po doon nakikita yung katapatan ng Panginoon. Saan natin nakikita yung katapatan ng Panginoon? Sa kanyang pagtupad, sa kanyang tipan, at sa kanyang kagandahang loob sa mga nagmamahal sa kanya na yung pangakong pagpapala. Pero ganun din, saan ba natin nakikita? Pangalawa, saan ba natin nakikita yung katapatan ng Panginoon? Ang katapatan ng Diyos ay makikita rin sa kanyang pagtupad na ipinangakong sumpa. Kung ang Diyos ay nangako ng pagpapala, ganun din ang Diyos, may ipinangako siyang pagkakatol. Sumpa. Sabi sa Deuteronomy 7:10, sabi ron, at pinaghihigantihan ang mga napupuot sa kanya upang puksain sila. Sila'y hindi magpapaliban kundi kanyang gagantihan sila na napupuot sa kanya. So dito mayroon pong banta ng paghuhukom. Mayroon pong banta ng paghuhukom sa mga napupuot sa kanya. Dahil ang Diyos, di ba, He is the thrice holy God. He is the thrice holy God. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Ibig sabihin po nun, hindi niya hahayaang manatili ang kasalanan. Parurusahan niya ang mga napupuot sa kanya. Gaya ng nahayag na paulit-ulit na pagre-rebelde po ng bayang Israel sa kanya, na napakaraming halimbawa po rito na nagpapatutuo ng katapatan ng Diyos sa pagtupad niya ng paghatol na doon sa mga nagpapatuloy sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Kung ang Diyos po ay tapat sa kanyang ipinangakong pagpapala, ang Diyos din po ay tapat sa kanyang ipinangakong paghahatol. At ito po ay nakakatakot kung titignan po natin. Diba, nakikita natin, nagpapatutuo ito ng katapatan ng Diyos sa pagtupad niya ng paghatol doon sa mga nagpapatuloy sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Nakikita natin to sa buhay ng Paraon, diba, sa aklat ng Exodus. Nakikita natin to sa buhay ng mga tao na namatay sa wilderness. Diba, yung mga ninuno nila, yung mga nanay, lola nila namatay sa wilderness. Ibig sabihin, totoo ang Diyos sa kanyang ipinangakong sumpa sa kanila. Kasi bakit po? Kung saan ayaw nilang makinig sa Panginoon, anong nangyari sa kanila, di ba? Natanggap nila yung paghahatol ng Panginoon. Pero makikita rin natin yung paghahatol na sinasabi ng Diyos sa bayang Israel. Kung babasahin po natin sa Leviticus chapter 26 at saka Deuteronomy chapter 28, sabi rin kung saan sinabi ng Diyos sa bayang Israel, kung magpapatuloy kayo sa pagre-rebelde ninyo sa inyong disobedience, ang sabi ron ng Panginoon, isusuka ko kayo. Kumbaga, aalisin ko kayo sa lupang pangako na yan. Na parang sinabi yung mga tao to na pampante na kami dito eh. Pero sabi ng Panginoon, kung magpapatuloy kayo, bubunutin ko kayo sa lupain na iyan. At ang tanong natin, tinupad ba ng Diyos yung banta na yon, yung paghahatol na yon sa bayang Israel? Yung threatening, ano po sagot? Yes. Tinapon sila sa exile. Pinatapon po sila. At sana makita natin na ang Panginoon totoo siya sa kanyang salita, hindi lamang niya tinutupad. Pinatapon siya
ipinatapon po pala sila sa exile na kung saan sagad-sagad na yung kanilang kasamaan. So, mga kapatid, sana makita natin na ang Panginoon po, siya ay na totoo siya sa kanyang salita, na hindi lamang niya tinutupad ang kanyang ipinangakong pagpapala, tandaan din po natin, kundi tinutupad din niya ang kanyang ipinangakong sumpa. At yan po katotohanan na yan ay katotohanan hanggang sa ating generation, mga kapatid. Katotohanan po yan hanggang sa ngayon. Dahil, diba, iyan po hanggang totoo. Hahatulan ng Diyos ang mga napupuot sa Kanya, ang mga patuloy na nagre-rebelde sa Kanya, at sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus, sabi sa 2 Thessalonians 1:8, sabi roon, na magbibigay siya ng paghahatol, na magbibigay siya ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, may panawagan po, mga kaibigan, may panawagan po para sa mga kaibigan natin dito na nagpapatuloy sa kasalanan at na ayaw ninyong manampalataya sa Panginoong Hesus. Mga kaibigan dito, sana makita nyo, maliban kung kayo ay humingi ng saklolo sa Panginoong Hesukristo, ang pwede nyo lang asahan ay ang puot ng Diyos. Liban na magsisi kayo, liban na humingi kayo ng tulong sa Panginoong Hesus, ang pwede nyo lang asahan ay ang puot ng Diyos sa kasalanan. At pwede nyo asahan po yan sa mga kaibigan natin. Bakit? Kasi, bakit? Ang Diyos ay matapat. Kaya nga kung meron mang nakakatakot na bagay, pagdating sa katapatan ng Diyos, nakakatakot yung kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Kaya nga, sana pag-isipan po natin sa mga kaibigan po natin na narito, na hindi nagbibiro ang Diyos. Sa 2 Thessalonians 1:8, di ba sabi ron, magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. So sana tumungo kayo sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang panawagan. Isang magandang sinabi po sa 1 Timothy 1:15, sabi ron, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ano po yun? Na si Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan. Ano pong layunin? Upang iligtas ang mga makasalanan. Tayo po yun, mga kapatid, mga kaibigan narito. Sana pagtiwalaan natin ito, yung katotohanan ito, na tumungo tayo sa Panginoong Hesukristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya laman. Kaya nga, ang unang punto po natin, ang punto po natin sa unang bahagi ng ating sermon, ang Panginoon po natin ay matapat. Yun po yung punto natin dito sa sermon na to. Ang Diyos ay matapat. At anong hamon para sa atin, mga kapatid? Una po, ang hamon po sa atin is purihin natin ang Diyos sa Kanyang dakilang katapatan. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang dakilang katapatan. Bilang mga mananampalataya, di ba? Hindi naman lingid sa atin. Hindi naman lingid sa atin na tayo ay pinagpala. Dahil, bakit po? Dahil nagkaroon tayo ng matapat na Diyos. Tayo po ay pinagpala dahil meron tayong matapat na Diyos. At dahil sa katapatan na yun, nakikita natin na patuloy niya tayong pinipreserve, di ba? Dahil sa katapatan ng Diyos, iniingatan niya tayo. Sabi sa 2 Thessalonians 3:3, pangalawa, dahil sa katapatan ng Diyos, patuloy niya tayong dinidisiplina. Mga kapatid, blessing din yun. Pagpapala rin po yun sa atin. Di ba? Mababasa natin yan, awit 119 verse 75. Sabi ron, O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako. Pinapababa niya. Kumbaga, naging mapagpakumbaba ako. Pangatlo po, may kita natin na dahil sa katapatan ng Diyos, di ba, patuloy siyang nagpapatawad sa atin. Una, pinipreserve tayo, dinidisiplina, patuloy siyang nagpapatawad po sa atin. Patuloy siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At salamat sa Panginoon, siya po ay Diyos na mapagpatawad. He is a forgiving God. At siya ay totoo sa kanyang sinasabi, sa kanyang salita. Kaya sabi sa 1 John 1:9, sabi po ron, kung tayo daw po ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, di ba? Kung tayo magpapahayag ng ating mga kasalanan, ano pong pangako ba doon?
Di ba? Sabi ron, patatawarin niya tayo. At ang problema po sa atin, mabagal po tayong humingi ng tawad. We are slow to confess. At iniisip natin na baka itaboy tayo ng Panginoon. Hindi po. Hindi po yan. Ang pangako ng Diyos, 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. So, pang-apat po, dahil sa katapatan ng Diyos, una, pinipreserve tayo, dinidisiplina tayo, pinapatawad tayo, dahil sa katapatan din naman ng Diyos, patuloy tayong patuloy siyang nagpapabanal sa atin. Sinasanctified po tayo, mga kapatid. Di ba? Ayon sa 1 Thessalonians 5:23-24, na napakahirap po ng buhay Kristiyano. Di ba? Napakahirap po. Maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, maraming mga challenges, katulad po sa atin ngayon, sa iglesia natin. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin kaya, mga kapatid. Kung wala ang awa ng Diyos, hindi po natin kaya. Kaya nga ang point dito natin, ang Diyos, sa kanyang katapatan, siya'y patuloy na nagpapabanal sa atin. Hindi natin kaya ang ating kasalanan sa sarili natin. Hindi natin kayang paglabanan ang ating kasalanan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos na siyang nagpapabanal sa atin sa araw-araw. Yun po yung nakikita natin sa katapatan ng Diyos na nakikita na ipinapakita dito sa atin na pwede nating pagkatiwalaan po ang Panginoon. Pwede nating pagkatiwalaan ang Panginoon sa kanyang katapatan. Ginagamit niya yung mga bagay na ito, yung mga nangyayari sa atin. Para po saan po ba yun? Yung mga nangyayari sa atin. Bakit ba hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Para sa ating ikalalago bilang mga mananampalataya. So, yun po yung unang bahagi. Una po ba, ano po yung faithfulness? Pag sinabing faithfulness, na ito po ay tumutukoy na siya ay totoo sa kanyang salita, he is true to his word. Pangalawa, ito'y tumutukoy na reliable siya, maaasahan siya sa pagtupad ng kanyang pangako. And then, saan ito nakaground? Ano yung pundasyon na ito? Sa kanyang nature, na siya ay holy. Kaya hindi maaring magsinungaling ang Diyos, na walang anumang kasamaan sa Diyos, kaya tapat siya. And then, kung bakit nakaground din ito dahil sa kanyang kapangyarihan. Yun po. At yun po. Tapos, saan natin ito nakikita? Nakikita natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang pagtupad, sa kanyang ipinangakong pagpapala sa mga nagmamahal sa kanya, tutuparin niya yung kanyang tipan. At alam natin, it is pointed to the Lord Jesus Christ, yung mga pagpapala na yun. Pero hindi lamang po yun, natapat siya sa kanyang ipinangakong pagpapala, ganun din po, tapat siya sa kanyang ipinangakong sumpa. No, mabilis na lang po ito, mga kapatid. Punta po tayo sa ikalawang bahagi natin. Ngayon, ang tanong po para sa atin, sa ikalawang bahagi, ano ba ang dapat nating maging tugon? Yun po ang tanong natin. Nakita natin katapatan ng Panginoon, ano bang dapat na maging tugon natin? Di ba? Sa katapatan na iyon. Karaniwan ang nagiging tugon natin, parang dapat makomfort tayo sa katotohanan ito. Totoo naman po, nakakomfort tayo. Naaaliw tayo sa katotohanan ito. Totoo naman po. Pero, nakikita natin na iniingatan tayo, dinidisiplina tayo, pinapatawad tayo, pinapabanal tayo. Pero sa Deuteronomy 7:11, sabi ron, kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin, mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Yun po yung command ng Panginoon. So bilang tugon po sa katapatan ng Diyos, ang mga tao ng Panginoon ay tinawag upang sumunod sa kanyang salita. Diba? Sumunod sa kanyang salita. Dahil alam nilang tapat ang Diyos, nararapat lang na kanilang pakaingatan at sundin ang lahat ng bagay na kanyang sinabi. And therefore, obedience to God's word, ang pagsunod sa kanyang mga salita is a proper response. Ang tamang tugon po natin sa katapatan ng Diyos. Kung kinikilala po natin na matapat ang Panginoon sa kanyang salita, na ang katapatan ng Diyos hindi lamang dapat maging kagalakan ito sa atin at magtiwala sa kanyang salita, kundi
kundi naghahamon din po ito sa atin na dapat tayong akayin ito sa patuloy na pagtalima sa kanyang salita. Ang pangakong pagpapalang ng Diyos bilang bunga ng pagsunod ay dapat maudyukan tayo, dapat ma-encourage po tayo na manatiling matapat at masunurin sa kanyang salita. Kasi bakit po? Kasi tapat ang Diyos. Na ipinangako niya na anuman ang kanyang ipinangako po ay basta sumunod tayo, sabi ron, basta sumunod tayo, itong mga pagpapalang ito ang naghihintay sa inyo. Kaya nga kung babasahin natin Deuteronomy sa baba na yon, di ba nakita natin dun yung dahil sumunod sila, tinupad ng Diyos yung pangako ng Diyos sa kanila. At sa makatuwid po, ang kaalaman na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sa pangakong pagpapala ay dapat mag-udyok, mag-encourage po sa atin na sumunod sa Kanya. Yun po yung tugon natin. Ngunit sa kabilang banta, ang banta naman ng Diyos na paghahatol sa pagsuway, di ba may banta siya ng pagsumpa, dapat naman ding pumigil naman sa atin. Pumigil naman sa atin sa hindi pagsunod sa Kanya. So parang baliktaran po, no? Ibig sabihin, dahil sa kanyang ipinangakong pagpapala, sana mag-udyok yun sa atin ng katapatan sa kanya. Dahil din naman sa kanyang ipinangakong sumpa, mga kapatid, sana pumigil naman yun sa atin para hindi natin sundin ang kanyang kalooban. So ganun pong pinupunto lang natin dito. Na dahil ang Diyos ay tapat, tiyak parurusahan niya ang pagsuway. Kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, alam natin na paghahatol po ang darating sa atin, kaya hindi tayo dapat nagpapatuloy mag-disobey sa Kanya. Ang punto lang natin sa ikalawang bahagi ng ating sermon, ang katapatan ng Diyos ay dapat mag-lead sa atin, mag-akay sa atin na maging tapat din sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Yun po yung ikalawang punto. At ang hamon para sa atin, ang tanong para po sa atin, tayo ba ay nagagalak sa katotohanan ng katapatan ng Panginoon? Nagagalak po ba tayo na ang Diyos ay matapat? Diba? Ang tanong sa atin, tayo ba ay naging tapat din sa Panginoon? Bagamat sinabi natin, ang katapatan natin, may bahid pa rin ang kasalanan. Pero ang tanong sa atin, tayo ba ay naging tapat din sa Panginoon? Sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Kamusta yung ating pagsunod sa Panginoon? Sa kanyang kalooban para sa ating buhay. And then, pinapaalala din po dito sa atin, nais ng Panginoon na maging tapat tayo sa Kanya. Sa Kanya. At yung katapatan na yun, yung pagsunod, ay nakikita po yun. Yung katapatan po na yun, nakikita po yun sa ating pagsunod, sa ating mga personal na tungkulin. Ano po ba yung mga personal na tungkulin natin, mga kapatid dito? Sa pagbabasa ng Biblia, nakikita yung katapatan natin doon. Sa pananalangin, yung tungkulin nating sumamba ng buong puso. Kapag narito tayo sa bahay panambahan, sa araw ng Panginoon, tungkulin po natin yun. Nakikita yung katapatan natin. Yung tungkulin natin sa isa't isa na magkakapatid, na tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa, na tayo ay magpalakasan sa isa't isa, na tayo po ay magkaisa po tayo rito, yung unity. Tungkulin po natin yon, mga kapatid. At nakikita yung katapatan natin doon. At nakikita din, yung tungkulin din natin na maging magandang patotoo, yung good Christian testimony. Diba, yung sinasabi lagi ni Pastor, good Christian testimony brought about by the gospel. Yung mabuting patotoo na nasa paligid natin upang sila man ay mahikayat din sa Ebanghelyo. Mga kapatid, yun po yung tungkulin natin na inaasahan sa atin ng Panginoon na gawin po natin. Yun po yung ating tungkulin na inaasahan inaasahan ng Panginoon para sa atin na maging tapat tayo doon. Now, yung katapatan po ng Panginoon, bigyan lang natin clarification, ang katapatan po ay hindi lang po ito tumutukoy na parang magiging tapat ako sa Panginoon hanggang wakas. Kumbaga, hindi ako bibitiw sa Panginoon hanggang wakas. Hindi lamang po doon yung tumutukoy yung katapatan. Nakikita rin po ito, yung katapatan sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Na magiging faithful ako sa Diyos. Hindi ako aalis sa Panginoon. Hindi lang po doon yung katapatan. Nakikita rin ito sa ating
buhay na pagsunod. Kaya kung nagagalak tayo sa katotohanan ito, yung katapatan na ito ng Panginoon, sana sa biyaya ng Panginoon, maudyukan tayong sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga salita. Sa conclusion ng ating pag-aaral, nakita natin, ang Panginoon po ay matapat. Ang Panginoon ay matapat. So at then nakita rin naman din natin na ang dapat na maging tugon natin, dahil ang Diyos ay matapat, ang tugon dapat natin sa katapatan ng Panginoon ay pagsunod sa Kanya. Anong tugon natin? Pagsunod sa Kanya. Kaya sa third point po natin, huling mga salit na lang po ito, mga panghuling hamon po para sa atin. Una po mga kapatid, sana hindi mapatid ang ating mga pagpapasalamat, mga pagpupuri sa ating Diyos dahil isa siyang Diyos na matapat. Sana hindi po napuputol ang ating pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na napakayaman ng Kanyang salita, ng Kanyang pangako na pwede nating itong panghawakan sa gitna ng mga bagyong kinakaharap po ng ating mga buhay. Napakatapat ng Diyos sa Kanyang salita. It is our anchor sa ating kaluluwa, yung Kanyang mga pangako, na pwede natin itong panghawakan. Pero sana nga po, makita yung katapatan natin. Naintindihan natin yung katapatan ng Panginoon, pero sana, nagde-demand ang Panginoon ng katapatan din ng Kanyang mga tao. Makita sa atin yung katapatan sa atin na hinihingi ng Panginoon na tayo ay makitang sumusunod sa Kanyang kalooban. At panguli, panawagan ulit sa mga kaibigan na natin na wala pa sa Panginoon, hamon po para sa inyo, ang Diyos po ay matapat. Narinig niyo ang mensahe, ang Diyos ay matapat. At ang Kanyang pangako, di ba, John 3:16, sabi ron, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang Kanyang tanging anak, ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin, sa mga kaibigan natin narito, na kung makita natin yung ating kalagayan, yung natural state natin, yung ating kalunos-lunos na kalagayan, makita natin yun sa awa ng Panginoon, na wala tayong buhay na walang hanggan, alam natin na tayo'y mga makasalanan at impyerno ang karapat-dapat sa atin. Kung makita po natin yun, anong dapat nating tugon? Ano bang dapat nating gawin, mga kaibigan dito? Ang tugon po, tumugon kayo sa panawagan ng Ebanghelyo. Diba? Kung naririnig nyo ang Ebanghelyo, pakinggan nyo ang Ebanghelyo sa mga kaibigan po natin. Ano ba yung Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo, di ba? Yung dual nature ng Panginoon. Siya ay Diyos at siya ay tao. Dahil doon pwede niya tayong iligtas. At hindi lang yun, ang Ebanghelyo, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon pwede tayong mapatawad sa ating mga kasalanan. At yun ang pag-asa mo at yun ang pag-asa ko. Kaya sa mga kaibigan natin dito, sana tumugon po tayo sa panawagan ng Ebanghelyo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. At ang pangako po ng Diyos, John 3:16, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga salita mo na naihayag. Salamat po, Panginoon, sa iyong attribute ng iyong katapatan. Tapat ka sa iyong salita, tapat ka, makapangyarihan ka, kaya mong gawin ang nais mong gawin. Soberano ka sa lahat. At ang hinihingi mong tugon para sa amin ay makita rin naman yung katapatan namin para sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na ipamuhay ito, lalo na yung mga application para sa amin, na hindi maputol ang aming pagpupuri, na kami ay pinagpala dahil ikaw ay Diyos na matapat sa amin. At ganun din, kilusan mo ang mga kaibigan po namin, mga mahal namin sa buhay na narito, na sana, Panginoon, kilusan mo sila, makilala nila, tumugon sila sa panawagan ng Ebanghelyo, makilala nila na sila'y makasalanan, ang kailanging pag-asa nila ay ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay aming panalangin. Patuloy na ingatan, patuloy na samahan kami sa mga darako pang paggawain po, Panginoon, sa araw na ito, at laging tumungo, Panginoon, sa kapurihan ng iyo pong pangalan. Lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Tuloy pa tayo lahat sa ating oras na pag-awit. Hymn number 29, Tunay Kang Matapat. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas, ang iyong kabutihan walang hubas. Tunay kang matapat sa sa katapatan tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas, ang iyong kabutihan walang hubas. Tunay kang matapat sa lakas kayo pag-asa sumisilang ang lahat ng iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas, ang iyong kabutihan walang hubas. Tunay kang matapat sa Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan katapatan sa amin sa pangaraling salita na pinakita niyo ang iyong katapatan at ang iyong kakayanan at tuparin ang iyong mga pangako na iyong sinabi, Panginoon, na ikaw ay maghirang noon pa at inyong tinupad ito sa pagdating ng Panginoon Kristo upang matupad ang kanyang pinangakong pagtubos sa mga hinirang noon. Pasalamat po, Panginoon. At ito ay aming naranasan sa panahon na ito, ang iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, na nawa po ay ang salitang aming napakinggan, ito yung mga pangako na alam po namin na ipong tinutupad patuloy sa aming mga buhay na nawa po ay paghawakan namin ito habang kami nabubuhay bilang mga Kristiyano sa lupang ito at tiwalaan namin ang lahat ng ito at tumas sa biyaya ng Panginoon Jesus. Nawa ang biyaya at pagkapala na aming napakinggan sa iyong salita ay maging aming
kalakasan sa buhay nito at sa buhay na darating. Salamat Panginoon sa pagkain aming pagkasaluhan. Patuloy niyo kami tulungan din sa aming pag-aaral mamaya sa Sunday School. Sa iyong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Dahil ako na po oras natin, pwede na po tayo mag-merienda. Ayun, nakanda na po. At sa ilang minuto po, magsimula natin ang ating, simula po tayo sa ating Sunday School. At paalala po, mamayang hapon po, ang ating pong Lord's Supper. Pagandaan po natin ang ating mananapon. Pwede na po tayong kumain. Sa mga magdiriwang po ng kaarawan,